Bago pa man magsimula ang season, napakataas na nga po ng mga expectation ng mga analysts sa Minnesota Timberwolves na makakabalik sila sa Western Conference Finals gamit ang kanilang binuong bagong lineup sa pagkuha kina Julius Randle at Donte DiVincenzo. Mas flexible, mas maraming option nga daw ang kanilang opensa dahil sa kanilang mga bagong player. Ngunit salungat rin naman ang nangyayari ngayon sa team dahil imbes na lumakas at magkaroon ng sunod-sunod na panalo, nahihirapan pa nga sila ngayong talunin ang lahat ng contender at maging lottery team. In fact, isa na nga sila ngayon sa mga worst team sa Western Conference at ang mismong dahilan ang pagtanggal nila kay Karl Anthony Towns sa lineup. Simula nga po nang i-trade ito, dito na nagsimulang magkandaleche-leche ang rotation. Imbes na umayos ang kanilang shooting, rebounding, depensa ay naging worst pa nga ito. Kaya malinaw, hindi nga po talaga pumabor sa Timberwolves ang kanilang ginawang trade bago man magsimula ang season. Samantala, matapos nga pong matalo ang Los Angeles Lakers kahapon sa NBA Cup laban sa Phoenix Suns, dumiretso na nga agad sila sa San Antonio para kalabanin ng Spurs sa pangalawang game ng kanilang back-to-back. At bago pa magsimula ang laban, aminado nga po si Coach JJ Redick, gagamit sila dito ng bago at kakaibang rotation at game plan upang maputol ang kanilang hawak na loose streak. At isa dyan ay ang pagpapabalik sa dating minuto ni Dalton Keunig. Na-realize na rin naman ng buong coaching staff na mali ang pagbabawas ng minuto kay Dalton Keunig dahil mas madali nga nitong nakukuha ang kanyang rhythm kapag maaga siyang pinapasok. Pero kahit anuman nga pong gawing adjustment ni Coach Redick, hirap pa rin naman talaga silang makasabay sa simula sa San Antonio dahil undermanned na naman ang kanilang front court sa pagtatamumuli ng injury ni Jackson Hayes. Hindi nga nila kinakaya ang Spurs lalo sa ilalim. Mabuti na lamang nagawan pa rin naman nilang maidikit ang laban hanggang sa makabuo sila ng adjustment sa pag-allow kina LeBron at Anthony Davis na mag-take over. Hindi rin naman kagaya ng mga nagdaang laro, mas naging maayos nga po ngayon ang kanilang game plan, lalo ang mga role player na siyang naging difference maker para makuha nila ang panalo laban sa Spurs at maputol ang losing streak. Sa kabilang banda naman, hindi natin maikakaila na isa pa rin talagang contender ang Denver Nuggets ngayong season. Patuloy pa rin naman nga pong nagdodomina ang kanilang MVP na si Nikola Jokic. Ngunit, hindi katulad ng mga nagdaang taon, hindi na nga ganun kalakasan ng team, mas naging inconsistent. Sa katunayan, bigla-bigla na lamang nga pong lumalamya ang kanilang enerhiya kagaya ng nangyari laban sa New York Knicks. Hindi akalain na ganun kalaki ang ibabagsak ng kanilang laro matapos lamang nilang tambakan ng husto ang Lakers. Kaya hindi nakatiis si Coach Mike Malone na i-call out ang kanyang mga superstar. At ayon sa naging pahayag nito, bagamat masaya siya sa pagiging vocal ng kanilang mga malalaro kagaya ni Russell Westbrook, mas kinakailangan pa rin naman nga po nilang mas maging aktibo at vocal sina Nikola Jokic at Jamal Murray dahil sila ang mismong susi para makabawi sila sa mga pagkatalo. Yes mga idol, dapat ngang ipakita ng dalawang ito ang pagiging leader sa Nuggets na siyang magbibigay confidence bilang isang team.